Shalom ho sa inyong lahat. Minsan po narito tayo sa ating programang Word Made Flesh. Sana po dinarating kayo ng programa natin ito sa isang magandang kalagayan at katatayuan. Tiyak po na maging pagpapala ito para sa bawat isa sa inyo. Sana po talaga nagtitipon-tipon tayo sa paligid ng salita ng Diyos sa harapan ng television upang talagang maragdagan pa ang ating kaalaman tungkol sa ating Panginoon. At ito'y uunlad sa pamagitan ng pag-unawa natin ng salita ng Diyos. Aking po binabati ang lahat ng nanonood sa inyo ngayon, lalo na po yung may mga dinadarang hirap o kapansanan o sakit. Sana po pinag-arasal po natin dito sa programang ito maibsan ang inyong dinadalang hirap. At sana po ang mga magpapahayag din ng magandang balita, mga kaparian, mga seminarista, mga lay ministers of the word, ay binabati ko rin. Sana ay talagang na bubuhayan kayo ng pag-asa sa inyong gawain pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya po, tayo na pong sama-samang talagang manood nitong ating palatuntunan. Sana merong kanulat at susulatan na sa ganun paraan ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay talagang makikita nyo umuunlad-umulan, kumakapalho yung inyong mga sipi. Brothers and sisters, nakikita niyo po siguro ang kasuotan ni Father. Medyo buhay na buhay ho, yung kulay. Kasi kung nagdiriwang tayo dito ng Gaudete Sunday. Yung third Sunday of Advent ho, ay tinatawag na Gaudete Sunday. Gaudete ho is a Latin word which means rejoice. Talaga ho makikita natin doon sa Advent wreath natin. Tatlo na ho yung kandilang nakasindi. At isa hong nakasindi doon ay kulay pink, kulay rose, ito ho ang kulay ng linggong ito. Talagang nagsasaya tayo dahil ang lapit-lapit na para nababanaagan na natin ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa araw ng Pasko. Yun po ang ating pinag-aaral. Pinuspos ako ni Yahweh ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa mga mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, paglayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ni Yahweh yaong mga tao na hinirang niya, at upang lupigin lahat ang mga kaaway. Ako ay isinugo upang aliwin ang nangungulila. At ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ni Yahweh sa bayang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ating pong unang pagbasa ay hango uli kay Propeta Isaías, ang propeta ho ng Adviento. Nasa chapter 61 po tayo. Napakahalaga po nitong mga talatang ito, these first two verses of 61 especially. Sinasabi ho dito, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin dahil ang Panginoon ay pinahiran ako. At sinugo ako upang magdala ng magandang balita sa mga dukha, magpahilom ng mga pusong wasak, at magpahayag ng kalayaan para sa mga bihag, at mula para sa mga nabibilanggo ang kanilang paglaya, upang ipahayag din ang taon na kaaya-aya sa Panginoon, ang araw ng paghihiganti ng ating Panginoong Diyos, at upang talagang aliwin niya ang lahat ng mga namimigati. Francis, ang ganda ho nung sinabing iyon. At alam nyo, yung sinabing hong iyon ni Propeta Isaías, chapter 61, verse 1 and 2, ito ho'y aangkinin ni Jesus. In fact, noong unang-unang nagpahayag si Jesus, nung inaugural speech niya, kung tutusin ng ganyan, doon ho sa sinagoga sa Nazareth, we are in Luke chapter 4 ho. Makikita ninyo na talagang ito ang sisitasin niya. He will quote these verses. At sasabihin niya pagkatapos na sinitas niya itong mga talatang ito, sasabihin niya, ang mga talatang ito'y natutupad na habang nakikinig kayo. Francis, is so beautiful, na yung inihula ni Propeta Isaías centuries before Jesus ay ngayon nagkakatotoo na sa kapagkatao ni Jesus. Francis, yun nga ho, si Jesus ho ang hinirang ng Diyos. Dahil sa pagkakahirang na iyon, pinahiran siya ng langis. Kung kaya nga,
pwedeng angkinin talaga ni Jesus, siya ang Kristo. Kristo ho is a Greek word. Ang katumbas ho nun sa Hebreo ay Mashiach, Messiah. Messiah tsaka Christ, parehong ibig sabihin, pinahiran ng langis. Sino nga ba pinapahiran ng langis sa Biblia? Yung po mga pari, propeta, hari. Pari, propeta, hari. Sila hong pinapahiran ng langis. Bakit? Dahil sinasagisag sa pamamagitan ng pagpapahid ng langis na sila'y hinirang ng Diyos. Hindi ho pwedeng kahit na sino magpari-pari, maghari-hari, magpropeta-propeta. Hindi ho. Pagka napatunayang hindi ka hinirang ng Diyos, pinapatay ho yung mga yaon. You know? Anyway, yung pari, propeta at hari, yun ho ang pinapahiran ng langis. Upang isagisag na meron silang papel na katangi-tangi na binigay sa kanila ng Diyos. At inaangkin ho ni Jesus yun sa pagbasang ito. Sabi niya, nagkakatotoo itong inihulang ito ni Propeta Isaías, chapter 61. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, kaya pinahiran niya ako upang gampanan yung layunin iyon, magpahayag ng magandang balita sa mga dukha, etc. etc. Brothers and sisters, gusto ko isaksak agad dito sa puntong ito, hindi lang ho si Jesus ang pinahiran ng langis, tayo rin ho sa pamamagitan ng ating binyag. Kung maalala nyo kayo mga magulang, mga ninong at ninang, nung nagpabinyag kayo ng mga anak ninyo o inanak niyo yung mga inaanak nyo sa binyag, hindi nga ho ba't pagkatapos na buhusan ng pari o nung nabibinyag, yung binibinyagan, binabinyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagkatapos ho nung pagbubuhusan tubig na yon, yung susunod ng seremonya ay papahiran ng langis, dun sa ulo yung binibinyagan. At sinasabi dun ho, sa krisma ng kaligtasan, chrism ho, the Holy Chrism is a sacred oil, na kinonsagra ng obispo, lalo na nung Holy Thursday sa Chrism Mass. Sa krisma ng kaligtasan, pinapahiran ka ng Diyos, Ama ng ating Panginoong Hesukristo, Kristo, upang maging Kristiyano ka. Krisma, Kristo, Kristiyano. Matulad ka kay Kristong pari, propeta, at hari. Tingnan nyo, talagang naging mga pari, propeta, at hari tayo sa umidan ng ating binyag. Brothers and sisters, sana ho ginagampanan natin yung ating tungkuling iyon. Yun ho ang aangkin ni Jesus na talagang yung kanyang pagiging pari, propeta at hari, yung pagiging Mesyas niya, gagampanan niya ho yun. Ito ho ang ating pinaghahandaan. At tingnan nyo, sa chapter 61 verse 10, I rejoice heartily in the Lord. Yun hong linggong ito, ay sabi ko nga sa inyo, this is Gaudete Sunday, Rejoice Sunday. Kaya yung kulay na nasuot ni Father, ganun na, sabi nga dito, dapat daw mas manalasaw, pink, ano po. Anyway, ang ibig ho natin sabihin, talagang dapat tayo nagagalak. Bakit? Ang lapit-lapit na ng pagdating itong Mesyas na ito na magiging ating tagapagligtas. Siya ho, ang sabi dito sa dulo ng so will the Lord God make justice, and praise spring up before all the nations. Dahil sa pagdating na ito ng Mesyas na magdadala ng kaligtasan sa atin, ng magandang balita, lahat ho ng mga bansa talaga naman iiral sa kanila, paiiralin ng Panginoong Diyos sa kanila yung kapayapaan, yung katarungan, justice, and praise, at papuri. Yun ho ang ating dapat maging attitude. Nagpapakamatuwid tayo, namumuhay tayo ayon sa ating kasunduan sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng justice sa Bible. Pinapangatawa natin yung mga pangako natin sa Diyos at talaga nagpupuri tayo sa Kanya dahil nalalapit na, ilang tulugan na lang, sabi nga ng mga bata, at magpapasko na. Yun ho yung Gaudete Sunday. Magalak kayong lagi, maging matiyagas sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumatawag sa inyo, gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang ikalawang pagbasa pong narinig natin ay hango sa sulat ni San Pablo
sa mga taga-Thessalonica. Ito ay isang antigong sulatin. Ang unang-unang sulatin po sa Bagong Tipan. Out of 27 books in the New Testament, this is the first one ho. Ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica. At tingnan niyo ho kung ano yung damdaming isinasaad dito ni San Pablo. Ang sabi niya, magalak kayong lagi. Yun ho yung Gaudete Sunday, magalak kayo. Magalak kayong lagi, manalangin kayong walang humpay, at sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat kayo. Ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong lahat kay Kristo Jesus. Brothers and sisters, hindi ho ba dinadalangin natin sa Our Father, your will be done, you will be done. At sinasabi ho sa atin ni San Pablo dito, ito ho ang will ng Diyos sa atin, itong kalooban ng Diyos sa atin. Tatlong bagay ho, magalak, lagi, tapos manalangin, walang humpay, at talagang sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat sa Diyos. Doing this, we fulfill God's will really. Friends and sisters, ang sabi pa ho dito ni San Pablo, wag nating talagang baliwalain, don't quench the Spirit. Para ho bang balawaliin ang Espiritu Santo. At hindi palagahan ang mga prophetic utterances, yung mga hula. Importante ho maintindihan natin to. Ang Espiritu Santo ho sa buhay ng isang Kristiyano ay napakahalaga. Bakit? Kasi sabi ni San Pablo nga, ang mga pinamumunuan lamang ng Espiritu Santo ang siyang mga anak ng Diyos. Napakahalago ng Espiritu Santo sa buhay ng isang Kristiyano kasi sabi ni Jesus, magkakaroon siya ng tungkuling gagawin. 1, papaalala niya sa atin ang lahat ng tinuro sa atin ni Jesus. 2, talagang gagabayan niya tayo sa buong katotohanan. And yung buong katotohanan yun, wala nang iba kundi si Jesus yun. He will lead us in all truth. Tapos ikatlo, He will declare to you things to come. Siya ho magpapahayag sa atin ng mga bagay na darating. Napansin niyo ba yun? Ang yaman ho, napakahalaga ng layunin ng tungkulin ng Espiritu Santo. Regarding the past, the present, the future. The past, papaalala niya sa atin ang mga tinuro sa atin ni Jesus. The present, He will continuously, lead us in all truth. Tapos, the future, He will declare to us things to come. Kaya hindi siya dapat i-quench, babaliwalain, para bang babalian ng tubig yung apoy. Hindi ho dapat nag-aalab siya. Ang Espiritu Santo, nakatatandaan nyo, nung pumanaw siya sa unang ecclesia, the first church, the disciples gathered together with Mary in the cenacle, pumanaw ho siya bilang dilang apoy, tongues of fire. Talagang fire ang Espiritu Santo kung tutukusin. And then, sabi ho dito, huwag natin babaliwalain ng mga hula. That's why we listen to the prophets in a special way. At dito sa panahon ito ng Adviento, pinakikinggan natin si Propeta Isaías. Kasi yung mga propeta bagamat nasa lumang tipan ito sila ho'y mga tagapagsalita ng Diyos na talagang sinasanay tayong tumingin sa malayo. Hindi pang ngayon lang, tumingin sa malayo. Yung mga salita ng Diyos magkakatotoo at magkakatotoo. Isaiah will be the one who will tell us in chapter 40 verse 8 na the word of our God stands forever. Lagi may kahulugan ang salita ng ating Diyos. Napakahalagang bagay noon. Tapos, he tells us, St. Paul tells us, test everything, test everything. Ang sabi niya, suriin nyo, ang lahat ng bagay. Hindi yung, we got down everything. Hindi yung, suriin ho natin ang lahat ng bagay at panghawakan natin at angkinin natin yung mabuti. Test everything, retain what is good. You retain only what is good. But you test everything, you don't just accept. Porkit bago, porkit, galing doon sa ibang bansa. Hindi. Let's test everything. Is it true? Is it good? Is it really according to God's word? Then we accept that. Hindi kahit na ano pwede. Test everything, retain what is good. Tapos hindi lang yon. As Christians, look at St. Paul telling the first Christians there in Thessalonica, refrain from all evil. Sabi niya ganyan, refrain from every kind of evil. Dapat pagka Kristiyano tayo, talagang sinisikap nating iwaksi mula sa ating mga pagkatao ang anumang kasalanan, anumang masama. Dapat pagka nakikita tayo ng mga tao, they can be very secure and very, very sure with us, Hindi matatakot sila baka, Hindi. Pagkakasama nila tayo, dapat talagang alam nila pawang katotohanan, pawang kabutihan ang iiral sa atin, sa pakikitunam natin sa Kanya. Ang ganda ho ng bagay na yun, di ba? Tapos ang sabi dito, may the God of peace Himself make you perfectly holy, and may
you entirely, spirit, soul, and body, be preserved blameless for the coming of our Lord Jesus Christ. Yun ang inahangad ni San Pablo para sa kanyang mga Kristiyano sa Thessalonica at para din ho sa ating nakikinig sa salita ng Diyos na ito. Sana ho ang Diyos ating mapagmahal na Panginoon ay talagang panatilihin tayong perfectly holy, ganap na ganap, banal, at talagang ang ating kabuuan, ang espiritu natin, ang ating kaluluwa at ang ating katawan ay talagang mapanatiling walang bahid, walang kapunaan hanggang sa pagdating, Advent, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At gagawin ito ng Diyos mapagmahal ng ating ama. Bakit? He is faithful. Ang yaman-yaman ho nitong ating ikalawang pagbasang ito. Talagang ang ganda-gandang paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. And it started with the word, rejoice always. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nanganganlang Juan. Naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. At nanalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siyang Mesyas. Kung gayon, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesyas o si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig. Ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalag man lamang ng tali ng kanyang pangyapa. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayong ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Ito mga kapatid, magandang balita ng ating kaligtasan. Brothers and sisters, tingnan niyo po, minsan pa pinapakita sa atin sa ating liturhiya, sa ating pagdiriwang, ang larawan, ang personahe ni Juan, si Juan Bautista. At tinatawag ko siyang Bautista, bautismo, tagabinyag, baptizer. Kasi nakita natin sa pagbasang ito, nagbibinyag si Juan. Kung kaya tinatanong siya, bakit ka nagbibinyag? Hindi naman pala ikaw si Elias, yung propetang hinihintay-hintay natin, etc. Friends, sisters, tingnan nyo, yung unang bahagi po nitong ating pagbasa, from chapter 1 verses 6 to 8, ito huy hango sa pambungad, ng Ebanghelyo ni San Juan in the prologue of St. John. Maririnig ho natin ito sa Kapaskuhan. Babasahin uli ho kasi yun. Ito huy verse 6 and 8. Pero ho yung kasunod nitong bahagi from 19 to 28, ito na ho yung umpisa ng Ebanghelyo talaga ni San Juan. At dito ho sa umpisa ng Ebanghelyo ni San Juan, nakikita ni San Juan Juan Evangelista, yung fourth gospel. Nakikita natin itong si Juan Bautista. Napakahalaga pong personahe nitong Juan Bautista ito. Tandaan nyo, siya hong isang propeta. Propeta ho, ibig sabihin tagapagsalita, pro femi. Pro, ibig sabihin on behalf of, para. Tapos, femi, I speak. Yung ending tes, prophetes, tes, ibig sabihin, taga-gawa ng aksyon. In other words, propeta, tagapagsalita. The point is, itong si Juan Bautista ay propeta. Siya ho ang huling-huling propeta ng lumang tipan. Pero karangalan niya ho,
na siya ang mag-introduce, magpakilala sa Mesyas nung dumating siya. Yun nga ho yun nga ho magiging papel ni Juan dito kapag pinagpatuloy pa natin yung pagbabasa natin, makikita natin darating yung sa verse 29 ho, yung kasi dumating lang tayo sa 28 po. Kung babasahin natin yung 29, isang araw darating doon si Jesus at makikita siya ni Juan at ituturo siya ni Juan. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. That's the privilege of John to point out the Messiah when in fact he came. Brothers and sisters, siya ang kahuli-hulihang tagapagsalita sa lumang tipan, pero karangalan niyang ipakilala si Jesus. At si Jesus ho, pagka pupurihin niya si Juan, naku, aabot-abot yung papuri ang talagang ipapataw niya kay Juan. Nasasabihin niya, itong si Juan na ito, ang pinakadakila sa mga tao na sinilang ng mga kababaihan. Bibiro niyo, what a praise, for John. And of course, alam natin si Juan Bautista ay talagang magpapatutuo kay Jesus, hindi lang sa pamamagitan ng kanyang salita at buhay, papatunayan ni Juan Bautista ang kanyang katapatan sa salita ng Diyos, si Jesus ang salita ng Diyos na naging laman, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Mamamatay ho si Juan Bautista dahil ibig niya maging saksi sa katotohanan na pinapahayag ng Diyos. Brothers and sisters, tingnan nyo, si Juan hong ito, nagpapahayag siya dito sa ebanghelyo nating binasa ngayon, nagbibigay siya ng kanyang patutuo. He was giving a testimony, sa pamamagitan ng kanyang pangangaral, sa kanyang pamumuhay. Talagang ang lakas ko ng dating ni Juan sa mga tao noon. Nasa ilang siya, dinudumog siya ng mga tao. He must have been very, very attractive, very, very fascinating. Yes, kasi talagang itong taong ito naging laan sa Diyos. Nahinda niya yung kanyang buong buhay para sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kung kaya, when he came after such a very intense preparation in the desert, talagang yung kanyang pangangaral, very, very impressive. Kaya yung mga tao, dinudumog siya. Masasabi niya sa kanila, yung dapat sabihin sa kanila. Siya lang makapagsasabi nun, ang bagsik ng panalita nitong Juan na ito. Nung tinatanong siya, who are you? Sino ka ba? Ikaw ba Mesyas? Ikaw ba yung si Elias? Kasi si Elias sang-ayon sa mga Hudyo, talagang darating siya muna bago dumating ang Mesyas. Si Propeta Elias ho. Up to now, by the way, if you join yung kanilang Passover meal sa yung mga Hudyo, makikita niyo ho, laging merong isang empty chair. May empty chair. Doon sa salo-salo nila, sa piging na yun, may empty chair. Bakit? Para yun ang tawag na doon, Elijah's chair. Yun ang luklukan ni Elias pagka dumating siya. Kasi pagka dumating na siya, ipapakilala niya na ang Mesyas. Sang-ayon naman ho kay Jesus, sasabihin ni Jesus, uy, dumating at dumating na si Elias. At ang tinutukoy ni Jesus, si Juan Bautista. Kaya lang ginawa nila sa kanya ang lahat ng maibigan nila. Pinapatay pa nga si Juan Bautista kung tutuusin. Ibig sabihin talagang si Elias ay naging nabuhay, sabihin natin, sa katauhan ni Juan Bautista. At kaya nga napakilala ni Juan Bautista si Jesus bilang Mesyas. Brothers and sisters, hindi ikinaila ni Juan Bautista na hindi siya ang Mesyas, hindi siya si Elias, hindi siya yung propeta. Napakababa ng tingin niya sa kanyang sarili. He was so humble, Ang sabi niya, hindi ako yun. Ako'y isang tinig lamang. Tinig na humihiyaw dun sa ilang. Nagkakatotoo sa makatuwid yung hula ni Propeta Propeta Isaías, isang tinig na humihiyaw sa ilang. Ipaghandaan niyo ng daraanan ng Panginoon. Brothers and sisters, eto ho si Propeta Juan Bautista na ipinapakita sa atin ngayon, katulad ng ginawa ng isang linggo pa, pinapakita sa atin sa Ebanghelyo upang talagang pakinggan natin. Anong dapat natin pakinggan sa Kanya? Ipaghanda natin ang daraanan ng Panginoon. Malapit na ho ang Kapaskuhan. Sana ho talaga nakapaghahanda tayo ng ating mga puso, ng ating mga buhay, ng ating mga tahanan, ng ating mga sarili upang patanggapin natin ang Panginoong dumarating. Yun ho ang napakagandang pahayag sa atin nitong ebanghelyo natin sa araw na ito. Kinagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang isang mag-asawa na aking mga kaibigan. Karangalan ko na ako nagkasal sa kanila kung tutuusin. At ngayon po gusto kong makausap dito si Fred, ang ama sa tahanan nila. Fred, good morning. Good morning, Father. Very good. I'm so happy to have you here. Itong ating paksa ngayon,
tungkol sa pagiging saksi kay Jesus na dumarating. Unang-una sa lahat, Fred, by the way, saan ka konektado ngayon sa trabaho mo? Presently, Father, I am a Vice President for Controllership with Small Business Guarantee and Finance Corporation. Very good. Very good. Is that a government thing? Yeah, it's a government agency under the Department of Trade and Industry. Very nice, very nice. Fred, tulad ni Juan Bautista dito sa ating ebanghelyo na nakita, may mga dumating sa kanyang mga sugo mula doon sa templo at tinanong siya kasi meron siyang ginagawa. Nagbibinyag siya noon. Kaya nga Juan Bautista, Juan ng taga-binyag. Ang tanong sa kanya sino ka ba? Ba't mo ginagawa ito? Fred, kung out of hand, kung tinanong ka kunyari, ikaw, sino ka ba? Anong unang maisasagot mo ron? Actually, Father, I believe that I am a God's creation. God's creation, Yes. okay. And as such, I do also believe that God is with me all the time. And He is with me in whatever circumstances in my life. Okay. Ang ganda ng puntong sinabi mo ngayon na ang una mong pagtansya sa iyong sarili ay ikaw ay nilikha ng Diyos. Very good. At ang Diyos is masayo at pinagpapala ka sa lahat ng bahagi ng buhay mo. Fred, maliban pa doon na ikaw ay isang nilikha ng Diyos, kung tatanungin ka pa uli, sino ka nga ba talaga maliban pa ron? Anong may sasagot mo? Yun nga po, dahil sa mahal ka po ako ng Diyos, ay sinisikap ko po na ibalik sa Panginoon at maipakita sa Kanya ang aking pagmamahal Okay. sa pamamagitan ng pagsisilbi sa anumang kaparaanan na aking kakayahan. Aha. Nagdisilbi ka ngayon sa Diyos bilang ano? Presently po, Father, I am a lay minister. A lay minister of the Eucharist. Lay minister of the Saan to? Eucharist sa Greenbelt Chapel. Sa Greenbelt Chapel sa Makati, right? Makati, In other words, that is a Christian group. Sa mga kapatid, you are a Christian, something like that. You are a Catholic, in fact, right? Bilang isang Katoliko, paano mo napapakita yung pagiging saksi mo kay Kristo? Sa mga pang-araw-araw na gawain, For example? bilang isang head of the family, Father, I make it sure that my children are brought up in the Christian way. Oh, very nice. That's very beautiful. Ilan ba ang mga anak ninyo? 3 po, Father. 30? Ano? 3. Tatlo. Akala ko 30. Anyway, 3. Anyway, Fred, maliban pa doon sa pamilya, saan mo pa napapakita yung pagiging saksi kay Kristo? Sa pagiging isang professional naman po, sa opisina, sa aming... Sa anong paraan na pagiging professional sa opisina? Pinapakita mo po sa kanila na ang gawain, basta mo sinunod ang iyong panunumpa sa iyong ginagawa, at ito iyong pinag-iigi sa pang-araw-araw mong trabaho, dapat itong iyong ikarangal. Very nice. Na- In other words, napapakita bilang mo. isang Kristiyano, isang Katoliko, na sumasaksi ka kay Kristo sa pamagitan ng pagtatrabaho na magaling. Talagang you try Ito to... ba yung pagsisilbi na dapat mong gawin para sa taong umaasa sa iyo? I suppose pagsisilbing may smile, no? Opo, Kahit na bagot ka na o something like that. No? That's very nice. I think in that way talagang nakikita na itong pagiging Kristiyano hindi lang pangsimbahan, ano ha? At yung smile na yun, sinisikap mo bang gawin yun sa iyong paglilingkod? Nararapat lamang po dahil po sa ang ating na kailangan natin ipakita na ang ating pagsisilbi ay hindi lamang pansarili, kundi pagsisilbi para sa kabutihan ng lahat ng tao. If you can do an extra mile, walk the extra mile. Exactly. And the point I was trying to underline here, kaya nga sinasabi ko yung naka-smile ka doon, nakangiti ka, kasi itong linggong ating pinagdiriwang ito, ikatlong linggo ito ng Adviento, and supposed to be rejoice, no, Gaudete Sunday. And Fred, maliban pa sa tahanan, doon sa iyong opisina, saan pa kaya pwede kang magiging saksi ni Kristo? Sabihin natin sa labas. Paano ba yon? Sa community po. Sa community. Maski naman hindi po sa community, maski sa pang-araw-araw mong mga taong iyong
nakasalumuhan, Father. Paano mapapakita ng saksi ka ni Kristo doon? By greeting just them a simple good morning, good afternoon, naumpisahan mo na ang isang araw Exactly. magandang pag-uusap. Right. And I suppose maraming pagkakataon na makagawa ka din ng kabutihan sa kanila. No? And, mga kapatid, tingnan nyo, itong pinag-uusapan namin dito ni Fred ngayon ay talagang isang pagsasakatuparan, no, nung ating pagiging saksi kay Kristo. Si Kristo ay dumarating sa iba't ibang pagkakataon kasi. And obviously, sa lahat ng ating kinaroroonan, talagang pwede natin makatagpo si Kristo. Sana talaga napapaunlakan natin siya. Ito po naman ang buting may bahay ni Fred na nakausap natin kanina. Ito po si Tess. Tess, good morning. Morning, Father. I am so happy to have you here with me in this episode. Tess, pinag-uusapan dito sa Ebanghelyo kung sino si Juan Bautista. Tinanong siya ng diretsahang ganun kasi meron siyang ginagawa, nagbibinyag siya sa mga tao. Ikaw kunyari, kung ikaw naman ang tatanungin, Tess, sino ka ba? Father, isipin ko na I would say to them, Father, na I'm a creation of God. Mukha atang pareho kayo ng asawa mo, You know, Father, compatible kami. Okay. Tapos ano pa? Well, Father, ang iniisip ko na lang, I'm a creation of God. So, I'm here because I have to do something for God's kingdom. So, kumbaga may purpose ako, Father, ba't ako nandito? Okay. Ano sa palagay mo yung purpose na yun? Yes, ang purpose ko, Father, is like God created me para I can show the people that God is in us, nasa atin. God is within us. So, kailangan karapatan natin na ipakita sa tao na yun. And so, pagka kunyari, tatanungin ka pa, paano mo napapakita talaga sa buhay mo na sumasayo ang Diyos? Sa maraming paraan, Father, like as a wife kay Fred, kailangan, Father, na intindihin ko siya kung paano ako mga pangangailangan niya. Kung anong gusto ng Diyos na gawin ko para sa asawa ko, yun ginagawa ko. Para sa mga anak ko, Father, like ngayon, Father, ang hirap inintindi ng mga kabataan ngayon. So, kailangan dagdagan ko yung pasensya ko, Father. So, minsan, Father, pag mainit yung ulo ko, I just pray to the Lord. Sabi ko na lang, Lord, anong gusto mong gawin ko sa mga anak ko so I can keep my mouth shut? You know naman, Father. Medyo. Oh, I know mothers that, I know. are... Okay. Very nice. And tapos, maliban pa sa tahanan, paano pang mapapakita, na ang Diyos ay sumasayo sa labas naman ng tahanan? For example, where? Sa office, Sa Father. office mo. By the way, ano bang office mo? Father, it's di ba kulangan CPAs, Father. It's my own firm. Libre yung yan, yung plug na yan, okay? Ayan. Doon sa inyong company yan, in your CPA office, paano mo napapakita doon talaga na sumasayo ang Diyos? Unang-una, Father, kung paano ako makitungo sa mga tao ko. Kasi, sa mga tao mo muna? Yes, okay? muna, Father. Kasi, Father, hindi maaalis, Father, yung iinit yung ulo mo, lalo na pag sarili mo yung negosyo. Kahit na aircon yung office mo? Yes, Father, talaga. But then, Father, what I did this year to my firm, Father, is in the morning, like Monday, Tuesday, we start with a prayer. Pagka Wednesday, hindi na? Hindi, Father, lahat, Father. Okay. Akala ko, pagka Monday And lang. then, Father, kung hindi prayer, Father, yung nagpi-play kami, Father, ng praise song. Uy, ang ganda nung sinabi mong yun, It can be an idea, that our televiewers can pick up from there. Na dun sa isang pamamaraan din ng pagsaksi natin kay Kristo ay, for example, the way we pray and the music we play. Yes, Father. Kasi, can you imagine kung puro ingay yun nando sa office, no? Siguro na-agitate din yung mga people mo. Pero kung, for example, there are those praise songs, religious songs and whatnot, I think, very, very subliminally, subconsciously, talagang naapektuhan sila nung melody yun, yung mga salitang naririnig siguro nila. And somehow, pwede nila maisabuhay yun, no? Yes, That's Father. very nice. Tapos, maliban doon sa office people mo, how do you show na God is in you, sa labas, kunyari, ng opisina, tahanan? Ay, Father, even sa labas ng mga nakasalamuha ko mga tao, Father, I show them na, aside from saying good morning to them, I show them a very... Mataray ka ba?
Before, Father, I used Before. to give taray. But Kasi, when I kasi joined... pagka mataray ka, kung mapapakita mo na ang Diyos ay sumasayo, no? Talaga namang... Yeah, Father. Just now, you have tried to do something about that. Yes, Father. When I joined the charismatic movement, Oh, Father. you're in the charismatic movement, Yeah, right? Father. Tapos, meron pa pang ibang aktibidades kang ginagawa na papakita mo talaga na sumasayo ang Panginoon? Yes, Father. Like, for example, in other deeds, Father, like aside from... we also do counseling, Father, for some couples. Ganun, because you were in the marriage encounter? Yes, Father. That's very nice. Involved ka ba sa Word Made Flesh? Yes, Father. Parang very hindi ko naman alam. Very much, Father. Ano nga ba involved Well, mo ron? Fred and I takes care of the distribution of the tickets. So, Anong tickets yan? Yung meron ho kaming raffle for the Word Made Flesh. Okay. For those who are interested to buy, just get in touch with me. Ano number mo? It's 0918-929-0984, or you may call me in the office. It's 892-1858. Anyway, those numbers will be flashed there, and Yes, don't Father. regret being called so often, okay? Yeah. Anyway, Tess, nagpapasalamat ako sa mga senior mo. I think our televiewers can really find out na pwede tayo maging mga saksi ni Jesus Yes, sa lahat Father. ng paraan, sa lahat ng mga pagkakataon, sa lahat ng lugar. That's very important to understand. Hindi lang si Jesus ay hindi lang pangsimbahan, you know? Exactly, At hindi lang Father. pagka maganda takbo ng buhay, no? Yes, Lalo na Father. pagka may problema siguro. Several times, Yes. Father. At hindi dapat. lang pang sarili itong pagiging, itong pagiging saksing ito. I think you're also training your children to be witnesses of Christ in their own lives, right? Yes, Father. That's something very beautiful. And so, Tess, I'd like to thank you and I'd like to bless you and your work, your family. Thank you, and I Father. hope I'll see you the next 25 more years. Of course. Ako ho kasi nag-bless uli nung kanilang 25th year of marriage, can you imagine? So, until the next The 50th. 50th. Very nice. Thank you, Father. As usual ho, napakayaman ng ating mga pagbasa, hindi ho ba? Narinig ho natin sa unang pagbasa mula kay Propeta Isaías na talagang yung aangkinin ni Jesus pagdating ng panahon na sumasaakan niya ang Espiritu ng Panginoon, the Spirit of God is upon me, kung kaya nga pinahiran niya ako at meron akong tungkulin. Ano yon? Magdala ng magandang balita, sa mga dukha. Palayain ang mga nabibihag, ang mga bulag, bigyan ng paningin, at talagang ipahayag yung taong kaaya-aya sa Panginoon, the Jubilee year, Brothers and sisters, saya tayo, ni Propeta Isaías. At gayon din ang sasabihin sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Thessalonica, hindi ba? Talagang rejoice always, magsaya kayong lagi. Pray without ceasing. Manalangin kayong walang humpay. At talagang in every circumstances, sa lahat ng mga pagkakataon, magpasalamat kayo sa Panginoon. Let's always give thanks to the Lord. Yun ang ating ginagawa sa bawat misa natin. In fact, ang tawag natin sa misa, Eucharistia. Eucharisto is a Greek word, Eucharistia is a Greek word, and it means thanksgiving. Ang dami ho natin dapat pasalamatan sa Panginoon. Kahit na may mga pagsubok ho tayo, may mga hirap tayo, tandaan ho natin mismong pagsubok para sa atin, tanda ho ng pagmamahal sa atin ng Diyos. At tapat ang Diyos, sabi ni San Pablo, sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, tapat ang Diyos, hindi niya kayo pahintulutang subukin ang higit sa inyong mga kakayanan. Sa kabila ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng biyaya upang mapanaigan yun. Brothers and sisters, dapat hindi tayo masisira ng loob anuman ang nangyayari kasi tapat ang Diyos, mahal niya tayo. Can you imagine, isang ama, pakakargahin niya ba ang kanyang anak ng 5 taon, 5 taong gulang, ng isang kaban na bigas? Natural hindi man nila siguro kaya yun. I mean, yung nga, kung hindi gagawin ng isang ama yun, ano pa kaya ang Diyos na nagmamahal sa atin? Alam na alam niya kung ano kaya natin. Yun nga, tapat ang Diyos. Brothers and sisters, ito pong Sunday na ito, sa Ebanghelyo, pinakita uli sa atin si Juan Bautista. Si Juan Bautista na naging tapat sa kanyang misyon. Tapat sa kanyang misyon sa pamamagitan ng pagpapatotoo, witnessing at sa kanyang mga kapwa doon. Hindi lang sa kanyang panlita, sa kanyang buhay, sa kanyang at hanggang sa kanyang kamatayan. Sabi ho ni Pablo Ika-6 yun, Pope Paul VI, the one who visited the Philippines in 1970. Ang sabi niya, ang ating mga kasabayan sa panahong ito, our contemporaries, ay mas malugod na nakikinig sa mga witnesses at hindi guro. Kung nakikinig sila sa mga guro, yun ay dahil ang mga ito ay witnesses. That's a very strong statement. Brothers and sisters, nakita natin si Juan Bautista sa Ebanghelyo, talaga nagpatotoo.
Hindi niya kinila, hindi siyang Mesyas, hindi siyang propeta, hindi siya si Elias, siya'y tinig na sumisigaw sa ilang ipaghanda ng darang ng Panginoon. At sana ho yun ang ating ginagawa ngayon. Dahil talagang papalapit ang Pasko, sana inihanda natin ang ating mga puso, ang ating mga buhay sa pamamagitan ng siguro isang magandang pag-uumpisal, pagsisisi at pagtalikod sa ating kasalanan upang sa ganung paraan ng Pasko maging makahulugan sa atin. Ngayon po gawin nating panalangin itong ating mga pagbasang ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, nagpapasalamat kami sa inyo, sa inyong malaking pagmamahal sa amin. Salamat po sa pagsusugo niyo sa amin kay Juan Bautista na talagang tumutulong sa aming ipaghanda ang pagdating ng Panginoon. Si Jesus, siya ho ang talagang sasakatuparan ng inihula ni Propeta Isaías. Siya ang talagang hinirang niyo at pinahiran ninyo ng inyong espiritu upang talagang ipahayag sa amin ang magandang balita. Nagpapasalamat po kami sa magandang balitang ito namin na pag-uukulan ng panahon. At tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga humihiling ng aming panalangin, lahat po ng nangangailangan ng tulong, lalo na rin mga may sakit, yung mga namimigati, yung mga may lumbay, nangungulila dahil sa pagyaman ng kanilang mga minamahal. At sana po'y talagang pagpalain yung lahat ng panood ng aming programang ito at lahat ng tumutulong sa amin sa pagtataguyod ng programang ito. Sana po'y talagang lahat kami ay talagang maging mga taong kinalulugdan ninyo dahil sa nasa buhay namin ng inyong banal salita tulad ng ginawa ni Santa Maria. Ang lahat pong ito'y hiniling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating programa uli ng Word Made Flesh. Sana po subaybayan niyo uli kami sa susunod pa nating pagtatanghal at malapit na malapit ang Pasko. Sana po maging handang-handa kayo. Shalom sa inyo.